Ah, doon sa gusto talagang ipalabas na hindi na kabilang si Jinggoy at si Senator Bato sa impeachment na bilangan. O panoorin nyo to, panoorin nyo to. O, kung ano ba talaga, 24 or 22 na lang ang basihan sa 2/3 para makonvict si Sara Duterte. Kasi sa tingin ko talagang mahirapan silang kumuha ng 16 eh. Kaya pinipilit talaga nila na babawasan. Pero panoorin nyo to, panoorin to. Maganda explanation to ni attorney. Panoorin nyo, para at least malinawan tayo eh, di ba? Kasi kanya-kanyang haka-haka, kanya-kanyang interpretasyon sa batas. O panoorin nyo to. Gusto ko lang pong himayin yung votes needed to convict the Vice President dito sa impeachment. Klaruhin natin kasi may post ako kahapon, maraming nag-message, gusto nila linawin ko pa ng maigi. So ganito po yan, if you look at the Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, very clear naman na ang votes needed po ay 2/3 of all the members of the Senate. Ang operative phrase po dyan, all the members. So tandaan nyo hindi qualify yung word na member, hindi active member or member who participates. So pag miyembro ka, kasama ka sa bilang. So kailan ka nagiging miyembro ng Senado? Kapag ikaw ay nahalal, naupo, di ba, nanumpa ka, so senador ka na. So hindi ka na lang po maibibilang kung hindi ka na miyembro. So ang tanong, kailan ka ba hindi nagiging miyembro? Now, again, the law is very clear. Even the Constitution is very clear. Hindi ka na member pag namatay ka because obviously you already lose your juridical personality. Hindi ka na member. O kaya nag-design ka. Siyempre, pag nag-design ka, voluntary act yan. Pangatlo po, kapag ikaw ay na-expel, may ginawa ka sa Senado, kagaya ng ikaw ay tatanggalin, kagaya ng nangyari doon kay Congressman Barzaga, hindi ba? Pangapat po, kapag ikaw ay tumanggap ng pwesto sa gobyerno, sa ehekutibo, it means forfeiture of your seat as a senator, and it is actually a provision in the Constitution. So halimbawa, 24 ang senador ngayon, alam naman natin. Kung yung isa ma-appoint sa ehekutibo, yung isa po ay mag-resign, yung isa po ay namatay, yung isa ay na-expel. So yung apat na po na yan, hindi na sila miyembro ng Senado. So ibig sabihin, from 24 magiging 20 sila. Doon mo na bibilangin yung 2/3, sa 20 na lang. Ang tanong dito, paano kung suspended? O paano kung nagtatago? Miyembro pa rin ba siya? So ito po yan, with due respect, miyembro ka pa rin pag nasuspend ka because suspension doesn't create a vacancy. In a plethora of cases decided with the Supreme Court, very, very clear sila dyan. Hindi ba? Pag nasuspend ka, pwede kang makabalik. Kaya nga pag yung mayor nasuspend, papalitan siya ng vice mayor temporarily. Pero hindi siya tatanggalin as bilang mayor, hindi ba? At ganoon din sa trabaho, pag natanggal ka, hindi naman ibig sabihin ay hindi ka na empleyado. Pangalawa po, yung kaso ni Bato, nagtago siya. Ngayon, kung nagtago pa, miyembro ka pa rin. Siyempre, miyembro ka pa rin, hindi ba? Ang problema lang, yung mga proponent na nagsasabi na automatically, dahil nagtago si Bato at suspended si Jinggoy, pwede nang bawasan yung bilang sa 22. Ang ginagamit po nilang basis yung Avellino versus Cuenco. Linawin ko lang yung Avellino versus Cuenco po, unang-una, issue po yung patungkol sa quorum. Ilan ba ang quorum? So kung wala ka sa coercive reach ng Senado, pwede kang bawasan for purpose of quorum, hindi ba? Pangalawa, yung Avellino versus Cuenco, patungkol po sa discharge ng functions ng mga senador bilang Senado as a Senate body, not as an impeachment court. Kasi ang impeachment court, iba ang provision, iba ang requirement. So hindi applicable ang Avellino versus Cuenco. And besides, pag-usapan na rin natin yung issue ng quorum na yan. Alam niyo ba, yung Avellino versus Cuenco, it was decided under the 1935 Constitution. Ang nakalagay lang doon, the Senate shall elect its president. Kaya nga po nung naka-12 sila Senator Gatchalian, anong ginawa nila? Hindi sila nag-elect ng Senate President. Why? Because under the 1987 Constitution, quinalify na yan na kinakailangan majority vote of all the members of the Senate to elect a Senate President. Kaya inantay nga nilang mag-13 So anyways, hindi ko alam kung malinaw ang paliwanag ko, but I'm hoping kahit paano po napagbigay tayo ng kaalaman. Objective lang po yan at walang kulay. Maraming salamat po.